Alice Guo patong-patong na ang kinakaharap na kaso. Sa isa pang yugto ng paglutas sa misteryo sa likod ng background ng pamilya ng kontrobersyal na mayor na si Alice Guo ng Bambantarlac. Mas maraming ebidensya ang lumabas na tila nagpapahiwatig na ang kanyang tunay na ina ay maaaring Chinese. Si Senador Risa Hontiveros ay nagpakita ng isa pang dokumento na nagpapakita na ang ama ng alkalde na si Zian Zhongguo ay may parehong address ng kanyang kasosyo sa negosyo na si Lin Wenyi, isang Chinese national. Senator Shuwing Gatchalian naman ay naglabas ng bagong dokumento na naghihinala na ang tunay na pagkakakilanlan ni Alice Guo ay si Guo Huanping. Ayon pa kay Gatchalian na ang mga dokumento ay ibinigay ng Board of Investments mula sa aplikasyon ng pamilya Guo para sa Special Investors Resident Visa at Bureau of Immigration. Ang rehistradong ina ni Guo Huaping sa ilalim ng SIRV ay si Lin Wenyi. Paalisin na yung mga pogo, lalo na malapit daw ho sa mga military bases dahil ito yung mga criminal syndicates posing as pogo hubs are national security concern. Pero ito hong ganitong pahayag po ni Secretary Teodoro, dapat po wag matapos hanggang sa pagsasalita. You're hoping na may gawin po silang action? Tama ka, Selly, wag bali-waliin yung kanyang statement, lalo na galing kay sa ating Secretary of Defense. Ang ating Secretary of Defense, meron siyang mga impormasyon na wala tayo. Meron siyang mga privileged intelligence information na hindi natin nakukuha dahil saklaw niya ang mga intelligence arm ng ating pamahalaan, defense arm ng ating pamahalaan, at nasagap niya lahat ng ganitong informasyon na hindi natin makukuha yan o hindi makukuha ng ordinaryong mamayan. Kaya mabigat yung kanyang sinabi. At ang sinabi nga niya, natatandaan ko dun sa kanyang statement at pahayag, na ang Pogo kasi ay illegal sa China. Kaya yung buong negosyo ng Pogo ay illegal, no, para sa kanya. Dahil nga illegal yung pinagkukunan ng kaya nito. At kaya nga maraming mga criminal syndicates ang pumapasok dito sa Pogo dahil illegal ito sa China. Kaya kung titignan mo, kahit na gaano kalaki ang kita nito, kasi makikita natin billion-billion, Selly. Hindi pumapasok yung mga matitino at lehitimong negosyante natin. Wala dyan, for example, mga Ayalas or mga Mega World or mga malalaki nating mga negosyante dito, hindi pumapasok sa Pogo kasi alam nila illegal eh. Kahit na malaki yung pera na kita, hindi sila pumapasok dyan dahil nga hindi magandang negosyo yan. Sir, nung bang nagkaroon kayo ng executive session, nandun ba itong si Defense Secretary Teodoro? Wala siya doon, pero nandun yung defense at intelligence agencies ng ating pamahalaan. Wala siya doon. Actually, walang mga secretaries na nandoon, pero pinadala nila yung kanilang mga representatives na may ugnayan o gumagawa ng aktual na trabaho sa Pogo. Napag-usapan po ba ilang mga Pogo ang nag-ooperate malapit sa ating mga military bases? May information po ba kayo kung mga ilan? Wala akong ganyan na information. Magandang punto yan. Madali naman makuha yan, no? Dahil meron kaming listahan ng ng mga Pogo. Pero bibigyan kita ng halimbawa lang na naobserbahan namin. Ito sariling observation ko. Itong na-raid sa Bamban, na-raid sa Porac, at na-raid sa Clark. Lahat to nasa Northern Corridor. At malapit to sa mga pasilidad, critical na pasilidad natin katulad ng Clark. Kung saan ginagamit rin ng military ang airport sa Clark. At ginagamit rin ng mga sindikato sa Pogo. Nakita namin yung flight details nitong si Huang Zhiyang, yung mastermind na nakatakas. Pasok labas niya diyan sa Clark International Airport. At diyan siya pumapasok, diyan siya lumalabas dahil malapit yung kanyang mga Pogo hubs sa Clark International Airport. Pero sinasabi, yun daw kung mga nag-ooperate na mga Pogo malapit sa mga military bases natin, illegal Pogo daw, sir? Or anong monitoring ninyo?
Mga illegal pogo nga ba? Marami rin kasi malapit sa mga military installations natin. For example, CESA, no? Maraming pogo dyan. At alam natin, ang CESA ay also may mga military institutions dyan or military facilities. Dyan nga nagbabalikatan yung Amerikano tsaka ang ating puwersa. Sa Clark, na-mention ko na, dyan sa Sangli, di ba? Sangli Point, Cavite. Air base rin yan at naval base, pero malaki ang Pogo Hub. Yan yata ang pinakamalaking Pogo Hub sa buong Pilipinas dyan sa may Cavite. So ito yung mga nalalaman alam ko on top of my head. Pero pag-aaralan namin mabuti dahil nasa listahan naman namin yung mga address at location nitong mga Pogo facilities. So tingin niyo sir, dapat unahin na talagang ipagbawal ng pamahalaan yung mga at palayasin yung mga Pogo Hub na malapit sa ating mga military bases, legal man yan o illegal? Para sa akin, Sally, lahat, whether nasa malapit sa military bases o hindi, dapat tanggalin eh. Dahil nga nagiging sanhito ng gulo at kriminalidad sa ating bansa. Nasabi rin ni Secretary Teodoro na ang mga Pogo ay sumisira sa ating lipunan, sa peace and order natin. Kaya tawag nga niya national security concern dahil hindi lang naman military installation ang under threat dito sa mga Pogo, kung hindi yung ating sariling bansa. No, moral, economic, at societal concerns dahil sumisira sa lipunan natin. At ito lang, bigyan kita halimbawa lang, itong sa Porac, makikita natin na isa sa pinakamalaking prostitution din ang nakita natin dyan. Marami nagbigay na ng kanilang testimonya, yung mga lokal, mga kababayan natin na nagtrabaho dyan at nakakita ng prostitution na nangyayari. At kaya yan yung tinatawag nating social fabric natin ay nasisira dahil sa kanila. The mere fact na si Defense Secretary Teodoro na yung nagsalita, malaki pong bang impact ito? At sa tingin ninyo, malaki yung magiging impluensya niya sa anumang pwedeng maging decision ng Pangulo? Dalawang pahayag ang nakita ko mabigat, no? Of course, kay Secretary Gubo Teodoro na nag-birthday kahapon. Happy birthday, Sec. Happy birthday, Secretary. Tapos si Secretary Ralph Recto nagsalita rin, na interview siya. At sabi niya wala siyang objection sa pagpapalayas at pagbabaan ng Pogo. So napakabigat itong dalawang pahayag na ito dahil ang parating argumento ng Pogo yung kita eh. Malaki yung kita. No? Malaki ang nakakalap nating pera galing sa Pogo. Pero kung ang Finance Secretary natin ay nagsabi na wala siyang tutol iban ang Pogo, mabigat rin yan dahil ang Finance Secretary natin, siya ang in charge sa pagkalap ng pondo. Siya ang kumukuha ng, kumbaga naghahanap ng paraan para kumuha ng pondo. Pero para sa kanya, tinimbang niya eh. Tinimbang niya yung krimen na nangyayari at yung kita. At para sa kanya, hindi talaga pwedeng gawing justification yung kita para ipagpatuloy ang Pogo at ipagpatuloy yung kanilang mga kriminalidad sa ating bansa. Kasi baka nga nakaka-discourage pa sa ibang mga foreign investors, sir, yung presence ng Pogo, di po ba? So malaking kawalan pa rin yun sa atin, sa halip na maraming pumasok na investor. Dahil nga, kung alam nila na may kasamang criminal activities yung operation ng Pogo sa bansa. Tama ka, Sally. In fact, maraming mga international news agencies ang nagbibigay ng gumagawa ng documentaries tungkol dito sa problema natin sa Pogo. At maraming mga foreign investors na nakakapanood nito. At ang foreign investors, sensitibo yan pagdating sa peace and order ng isang lugar. Maglalagay ka ng malaking puhunan dyan at magdadala ka ng tao mo, no, para patakbuhin yung negosyo. Ang unang titignan mo, safe ba dyan? Yung taong papadala ba namin ay hindi walang mangyayari? So, marami rin sa mga namumuhunan ay mayroon din silang agam-agam na pumunta dito sa atin. Kung mababasa mo man na libo-libong mga tao ay na human traffic o libo-libong mga tao
tinorture at hindi kinukulong para magtrabaho sa mga illegal na aktibidad. At kahapon, sir, yung Chinese Embassy, meron ding statement. Sila ay hinihikayat nila ang ating pamahalaan na iba na nga yung Pogo dahil ito daw ay nagbibreed ng serious crimes at detrimental both sa Philippine and Chinese interests and images as well as China-Philippine relations. Sabi pa nila, we appeal to the Philippines to ban Pogo at an early date so as to root out this social ill, and we firmly oppose any baseless accusation and smearing against China in connection with Pogo. So, ito po ba isang bagay na dapat pakinggan na ating pamahalaan? Sally, yung statement nila parang nagmamakaawa na sa ating Oo, bansa. maapila na. Appeal, di ba? Ang ginamit ng word. Actually, first time ko nabasa ito sa Chinese Embassy na gumamit na word na appeal. So, ang ibig sabihin, nagmamakaawa na sila na tigilan na natin yung Pogo. At itong Pogo kasi, sa pagitan sa dalawang bansa, matatawag ko to lose-lose situation eh. Una, yung taya, no, nakita namin to sa aming pagdinig, 90% ng negosyo ng Pogo galing sa China. At dahil ang laki ng pinsala na ginagawa nito sa China, dahil nga, ultimo mga bata, estudyante doon, nakakapag-online game. No? Nakakapunta sila sa online casino, nakakapunta sila sa mga online games, nakakapagtaya sila. Maraming mga bata doon, maraming mga estudyante doon ay nalululong dito sa mga online games at nauubos yung pera. Marami rin mga pamilya na naapektuhan itong mga online casinos. So sa kanila, nakakasira ito sa kanilang lipunan. Sa atin naman, ang nangyari, pumunta naman dito yung mga sindikato at nakita na natin to sa maraming pag-raid. No? Pumunta naman dito yung sindikato, dala-dala ng sindikato yung kanilang mga scamming activities, illegal activities, human trafficking. Kaya walang panalo dito sa negosyo eh. Talo sa China, talo rin sa atin dahil sakit ang ulo natin. Kaya nga wala akong nakikitang magandang dahilan para hindi ito iban. So kahit sir ngayon medyo nagkakasagutan ang Pilipinas at China dahil dun sa mga ilang nangyayaring insidente sa West Philippine Sea, but you're hoping na sa tingin ninyo very, itong appeal na ito, kumbaga makatwiran at dapat pakinggan yung appeal na ito ng Chinese Embassy kahit pa medyo may iringan tayo pagdating sa West Philippine Sea. Tingin ko naman pagdating sa moralidad at kaayusan ng dalawang bansa, pareho tayo dyan. Gusto rin natin makita na maayos yung kanilang bansa, gusto rin natin makita na tahimik at mapayapa yung kanilang bansa. At ganoon rin, no? Gusto rin nila makita na payapa at tahimik yung ating bansa. Ganoon naman ang mga bansa. Meron tayong hindi pagkakaintindihan, no? Meron tayong conflict sa West Philippine Sea. Pero pagdating sa kaayusan sa pagitan ng dalawang bansa, tingin ko yan ay pareho nating mithiin. At kaya nakita ko yung statement nila at kaya nga sabi ko first time ko na nakita na gumamit sila nung salitang appeal. Ibig sabihin talagang nakaka-apekto na ito sa kanilang lipunan at nagmamakaawa na sila na itigil na yan ng ating bansa. At sa tingin nyo, bibigyan itong konsiderasyon ng Pangulo, itong ganitong appeal? Mabigat yan at tingin ko rin, no? Tingin ko makakatulong yan sa pagkukumbinsi sa ating Pangulo na i-ban na itong Pogo dahil wala akong nakikitang benepisyo ito sa atin. At wag tayong, kasi naririnig ko parati yung kita eh. Para sa akin, Selly, hindi natin pwedeng isaalang-alang ang peace and order at katahimikan ng ating bansa dahil sa kita. Kahit na napakalaki pang kita yan, pero kung ang lipunan naman natin, ang bansa natin maapektuhan at papasok dito ang krimen at masisira yung ating katahimikan, ako hindi justification na ipagpatuloy ang negosyong yan. Hindi tayo pwedeng kapit patalim na dahil may kita sino-sino na lang ang papayagan natin. Hindi naman tayo ganyan. Matibay at mayaman na bansa naman tayo at kaya natin maghanap ng ibang negosyo na ipapalit dyan sa Pogo. Sir, dun sa ni-raid na Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga, may nakitang dokumento na pirmado ni Attorney Harry Roque. At ang sinasabi,
Sa tingin ano niyo na ba yun? Na-check niyo na kung ito is something na pwedeng mag-involve kay Attorney Roque dito sa Pogo Hub o hindi ka hinahinala? Kasi parang umakto lang yata siyang abogado doon sa isang corporation na nagpapaupa doon sa Lucky South 99. So, do you think hindi something na dapat imbestigahan dito si Attorney Roque, sir? Honestly, Selly, nakita ko lang yan sa news reports kahapon at yung initial briefing sa akin ng PAO. Hindi ko pa talaga nahihimay kung ano yung kanyang partisipasyon. Aminado naman tayo, may mga professionals kagaya ng mga abogado na kumbaga kinukuha ng mga korporasyon at may mga consultancy or may retainers fee pero hindi sila involved sa operation. Yan, normal yan sa mga abogado. Diba? Yung mga law firms kukunin mo para magtrabaho para sa'yo or kung may papagawa ka sa kanila, pero hindi naman sila involved dun sa day-to-day operations o yung totoong operasyon ng kumpanya. Kaya hindi ko pa nakikita yung kanyang involvement, pero nasasabi ko lang na normal yan sa mga abogado na maging consultant. And may schedule na po ba kayo dun sa gagawin yung ocular inspection dito sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga? Ang nasabi sa amin ng committee secretary, June 25 ang aming inspection at hearing na rin sa Porac. At gusto ko lang masabi ito, no, Sally, dahil narinig ko kahapon sa radyo na yung local government or provincial government ng Pampanga, gusto ko bigyan pugay sila at i-commend yung napakabilis na investigation nila. Napakinggan ko kahapon na yung provincial government sa pangunguna ni Governor Pineda at nag-investigate ng kanilang sarili doon sa nangyari sa Porac. At talagang hinimay-himay nila. In fact, maraming information magagamit namin doon. At talaga nakita nila itong mayor ng Porac ay mayroong kapabayaan at hindi maayos na trabaho. No? Sila mismo ang nag-analyze at napunan nila. At sabi nga nila kahapon, yung ang takbo nila ay maggagawa sila ng provincial ordinance para ituluyan ng iban ang Pogo sa buong lalawigan ng Pampanga. So gusto ko sila bigyan ng commendation at pagpupugay dahil ang bilis ng investigation nila. No? Wala pang isang linggo kaagad meron ng investigation at meron ng resulta. Ibig sabihin may recommendation sila. Kaya nga sabi ko sa mga local governments natin, sila na mismo gumawa ng ordinansa para iban ang